This story is only a product of RVC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RVC's consent. Thank you. Nasa bahay na ang mga labi ni Tia Lori. Hindi naman ako iniiwan ni David, Kuya Marco at Sir Miguel. Alam na din ni Candy at ng mga kaibigan ko ang nangyari. Araw-araw namang pumupunta sina Luis at Shane sa bahay. Gusto sana pumunta ni Candy kaso pinagbabawalan siya ni na Kuya Marco at Sir Miguel pati na din ng doktor niya kasi makakasama ito sa kanya. Lagi na lang siyang tumatawag sa pamamagitan ng video call. Lagi niya sinasabi na gusto niya akong yakapin at damayan. Dumalaw at nakiramay din si Alex. Hindi na ako umiiyak. Pinipilit kong maging malakas. Halata sa aking mukha ang pagod. Wala din kasing maayos na tulog simula pa nung nasa hospital ako. Ayoko iwan si Tia Lori. Gusto ko lagi akong nakabantay sa kanya. Si Kuya Marco at Sir Miguel naman ay kinakausap ang mga bisita. Tumutulong din sila sa pagbibigay ng mga pagkain sa mga nakikiramay. Cute, pahinga ka muna. Ako muna ang magbabantay, suhestyon ni David sa akin. Hindi pa ako inaantok, David. Ayoko lang iwanan si Tia Lori, tipid kong sabi. Baka kasi magkasakit ka niyan, may pag-aalalang sabi ni David. Okay lang ako, okay? Sabi ko naman. Hindi na lang umimik si David. Inakbayan na lang niya ako at hinawakan ang ulo ko tapos ginabayan niya ito sa balikat niya. Hinayaan ko na lang siya. Kahit papano ay naging komportable sa pakiramdam ang ginagawa niya. Hindi ko na malaya na nakatulog ako sa kanyang balikat. Lumapit naman sa amin si Kuya Marco habang ako'y nakatulog sa balikat ni David. Bro, buti nakatulog si James, mahinang sabi ni Kuya Marco para di ako magising. Kaya nga bro hindi pa nga to nakakapagpahinga ng maayos simula nung unang araw ng burol, mahina ding sabi ni David. Nag-aalala ako sa kanya bro, halata namang pinipilit niyang magpakatatag. Natatakot din ako bro na baka mag-breakdown ito ulit, sabi ulit ni David. Pareho tayo bro. If I can just get at least a portion of his pain right now just to lessen it, I will do it, malungkot na sabi ni Kuya Marco. 50-50 tayo bro, para totally mawala sa kanya. May pagniting may pait na sabi ni David. Mahal na mahal ko ang kapatid mo bro. Ayoko siyang nakikitang ganito. What can we do? It is what it is. He needs us more now, dugtong na sabi ni David. Mahal na mahal ko din ang kapatid ko bro. Babawi ako sa kanya. Kung maaari nga sa bisig ko siyang matulog kaso baka magising, sabi naman ni Kuya Marco. Soon bro, magiging okay din kayo totally, sabi ni David. Habang nag-uusap sina David at Kuya Marco ay pumasok naman si Sir Miguel at nakita rin niya akong nakatulog na. I am glad he is able to rest, tipid na sabi ni Sir Miguel na umupo na din at tumabi sa amin. How about you dad? You need to rest also, sabi ni Kuya Marco kay Sir Miguel. No son, I am good. We need to take over while your brother is resting, sabi naman ni Sir Miguel. Tumingin naman si Sir Miguel kay David. Iho, I have seen how you take good care of my son. It is greatly appreciated. Whatever it is between you, I fully support it and give you my blessing. I know he will be angry hearing me talking like this. He will for sure ask who am I as if I have been a father to him ever since. But I really mean it. All I want for my son is to be happy again. Mahabang sabi ni Sir Miguel. Thank you Tito, this means a lot to me too. As I said to Marco, magiging okay din kayo ni James, sabi naman ni David. Marami pa silang napag-uusapang tatlo. Ako naman ay tulog pa din at hindi nagising kahit nag-uusap ang tatlo sa harap ko. Dala na din siguro ng pagod ito. Isang araw bago ang libing ni Tia Lori at hapon noon ay tahimik pa ang bahay. Nasa silid ako noon dahil nagbibihis ako galing sa pagligo. May nagbabantay naman kay Tia, ito yung binayaran ni Sir Miguel para tumulong sa mga gawain habang nakaburol si Tia. Si David naman ay nasa labas at may inaayos. Si Luis at Shane ay tinutulungan si David kung anuman ang ginagawa nito. Si Kuya Marco at si Sir Miguel ay umuwi sa bahay nila at di pa nakakabalik simula pa noong alauna ng araw na iyon. Maya-maya ay may pumaradang magandang SUV sa harap ng bahay. Napalingon naman ang mga kaibigan ko at si David nang lumabas ang isang magandang ginang. Heto ay nakadamit ng itim at may dalang mamahaling bag.
Maputi ito at halatang may kaya talaga sa buhay. Parang nasa late 40s na din ito pero maaninag mo pa rin ang kagandahan nito. Lumapit naman ito sa mga kaibigan ko at kay David. Sino po sila? Magalang na tanong ni David. Kaibigan ako ng namatay, gusto ko lang dalawin. Pwede ba akong pumasok? Sabi naman ng babae. Opo, samahan ko na po kayo, sabi naman ni David. Sumama din sila Luis at Shane sa loob. Lumapit naman yung babae sa kabaong ni Tia Lori at nagsimulang umiyak. Humihingi ito ng tawad. Kung ano man yon ay hindi nito sinabi. Nasa likod lang ng babae ang mga kaibigan ko at si David. Habang nakatingin lang yung babae sa kabaong at umiiyak ay nakalabas na ako ng silid ko. Nagulat nga ako na may bisita pala at umiiyak ito. Lumapit naman ako. Sino po sila? Tanong ko at lumingon yung babae. Napatakip naman ng bibig ang babae gamit ang isang kamay nito na makita ako. Tiningnan ko siya ng maigi. Namumugto ang mata nito sa kakaiyak. Kung kaibigan to ni Tia Lori, hindi ko to kilala kasi ngayon ko lang ito nakita. Isa pa, walang kaibigan si Tia na mayaman sa pagkakaalam ko. Kaibigan po kayo ni Tia? Sorry po sa tanong ko. Hindi ko po kasi kayo nakita noon, tanong ko na magalang. Kaibigan niya ako, ikaw ba si James? Tanong ng babae. Nagtaka naman ako, bakit kilala niya ang pangalan ko? Kaibigan nga siguro ni Tia kasi baka naikwento ako sa kanya. Opo, sino po sila? Tanong ko. Lalong umiyak yung babae at humagulhol pa talaga. Hanak, sabi ng babae. Nang marinig ko yon ay napabuka ko ng malaki ang mata ko at parang may namumuong luha habang napapatras. Yung mga kaibigan ko naman ay nagulat. Nang makita ni David yung reaksyon ko lalo na nung napaatras ako ay lumapit agad ito sa likod ko. Wala akong tugon sa kanya. Ang alam ko sa oras na yon ay hindi ako masayang makita siya. Ang inang inabando na ako. Alam kong sinabi ko noon na hindi ako nagalit sa kanya pero iba ang sitwasyon ngayon. Hindi halatang naghihirap ito ngayon at halatang matagal na itong nasa ganoong estado base sa hitsura nito. Nagtatanong sa isip ko bakit ngayon lang ito nagpakita, ngayon lang na namatay si Tia Lori. Nasaan siya ng panahong okay na yung pamumuhay niya? Di ba iniwan niya ako dahil hindi niya ako kayang buhayin? Bakit di siya bumalik noong kayang-kaya na niya? Daming tanong sa isip ko pero hindi ko masabi-sabi sa babae sa harap ko. Sa kaiisip ko ay hindi ko na malaya na nanginginig na pala ako kaya hinawakan ako ni David. Anak, sabi ulit ng babae na lalapit sana sa akin ngunit umiwas ako. Nagkakamali po kayo, hindi niyo po ako anak. Ang nanay ko po ay si Tia Lori na nag-alaga sa akin. Marami pong salamat sa pakikiramay. Kung tapos na po kayo, pwede na po kayong makaalis pero kung gusto niyo pong manatili at makasama ang kaibigan niyo, hindi ko po kayo pipigilan. Sabi ko na nagpapakatatag ngunit sa loob-loob ko ay durog na. David, magpapahinga muna ako sa silid ko, sabi ko kay David. Tumango naman si David. Manang, huwag niyo pong iwan si Tia Lori. Kung may gagawin po kayo, siguraduhin niyo po muna may nagbabantay sa kanya. Sabi ko kay Manang, yung binabayaran ni Sir Miguel para tumulong. Tumango naman ito at ako'y pumunta na sa silid. Hindi na ako tumingin sa kanila. Nang makapasok na ako sa silid ay doon na ako umiyak. Doon ko na binuhos ang mga luhang pinipigilan ko habang kaharap ko ang babaeng nag-abandon na sa akin. Nakakapagod ng umiyak kaso di ko na mapigilan. Sobra nang madrama ang buhay ko. Hindi ko na malayan at nakatulog na ako sa kakaiyak. Nagising na lang ako nang kumatok si David. Bumangon naman ako at pinagbuksan siya. Nakita ko din si Kuya Marco pagkabukas ko. Parehong may pag-aalala sa mukha nila kasi nakita nilang mugto yung mga mata ko sa kakaiyak kanina. Hindi ka pa kumain ng hapunan. Tara, samahan ka namin sa baba, sabi ni David. O kung gusto mo, dalhan ka na lang namin dito, sabi naman ni Kuya Marco. Sige, mauna na kayo, manghihilamos lang ako, sabi ko naman. Tumango na lang ang dalawa at umalis na. Nang matapos akong manghilamos ay pumunta na ako sa kusina. Nadaanan naman yung sala namin kung saan nakaburol si Tia. Hindi ko na nakita yung babae kanina. Sumilip muna ako sa labas at nakita ko na si Sir Miguel ay nakikipag-usap sa mga nakikiramay. Napansin naman ako nito at ngumiti sa akin. Tumango ako sa kanya at pagkatapos ay pumunta sa kusina para kumain na. Wala namang ibang nangyari sa huling gabi ng lamay ni Tia Lori. Hindi na din bumalik yung babae. Hindi naman nagtanong si David, Kuya Marco at Sir Miguel patungkol doon pero alam ko na alam na nila ang nangyari kanina. Kinabukasan ay nailibing na si Tia Lori.
Doon na ako umiyak ng umiyak na para bang huling iyak ko na. Inaalalayan naman ako ng tatlo. Nang matapos na ang lahat ay nahimasmasan na din ako. Umupo na lang ako sa isang silya. Nagpaalam na isa't isa ang mga nakikiramay pati na yung mga kaibigan ko. Niyakap pa nga ako ni Luis at Shane. Hindi naman ulit nakadalo si Candy ngunit bago ang libing ay tumawag naman din ito. Nag-video call din siya kay Shane habang nililibing si Tia Lori. Nagpaalam na din yung mga magulang ni David. Naging supportive sila sa akin sa mga nagdaang araw. Nagpasalamat naman ako sa mag-asawa. Si David at Kuya Marco ay hindi talaga umalis sa tabi ko. Si Sir Miguel naman ay inaasikaso ang ibang nakikiramay. Hindi na din nakilibing ang babaeng pumunta kahapon sa amin at nagsabing anak niya ako. Maya-maya ay lumapit sa amin si Sir Miguel. Mga iho, I'll go now kasi may aasikasuhin pa ako sa office, sabi naman ni Sir Miguel. Sige dad, hihintayin lang namin si James, sabi naman ni Kuya Marco. James, iho, if you change your mind, my offer is still open. You are welcome sa mansyon. We will be happy if doon ka maninirahan, sabi naman ni Sir Miguel na nakatingin sa akin. Opo, pag-iisipan ko po, matipid kong sagot. Dahil sa sagot ko na iyon, makikita mo talaga sa mukha ni Sir Miguel at Kuya Marco ang kasiyahan kasi pinag-iisipan ko na ang pagtira sa kanila. Salamat iho, sagot naman ni Sir Miguel. Tatalikod na sana si Sir Miguel pero tinawag ko siya. Saglit lang po, ako na tumayo na. Ano yun iho? Tanong niya. Hindi muna ako sumagot pero niyakap ko siya bigla. Nagulat naman siya pati si Kuya Marco at David sa ginawa ko. Habang nakayakap sa kanya ay humahagulhol ako. Sabay sabing, Papa. Pagkarinig niya sa salitang iyon ay humigpit ang yakap niya at napaiyak na din. Son, andito lang si Papa. Tahan na, si Papa na umiiyak na talaga. Si Kuya Marco naman ay napaiyak na din at yumakap sa amin. Tumingin lang sa amin si David na napaluha. Ang tagal ng yakapan naming tatlo, handa akong magpatawad, handa na akong buksan ang puso ko para sa ama ko at kuya ko. Pumunta kami sa bahay ni Tia Lori pagkatapos noon. Doon namin itinuloy yung usapan namin. Si Papa hindi na tumuloy sa office niya. Humingi ulit ng tawad sa akin si Papa at Kuya Marco. Kahit daw paulit-ulit na sila ay hindi daw sila magsasawang humingi nun. Sabi ko naman ay pinapatawad ko na sila. Humingi na din ako ng paumanhin kung masyado akong naging matigas. Naiintindihan naman daw nila. Si David naman ay nakikinig lang sa amin pero nakahawak sa kamay ko. Nakangiti lang ito. Pinilit naman ako ni Papa na tumira na sa mansyon ng mga Reales kasi mayroon namang nakalaan na silid doon na pinahanda niya simula nang malaman niyang anak niya ako. Nang pumayag ako ay ang laking tuwa ng mag-ama. Sabi nga ni Kuya Marco na bukas na lang daw ako mag-impake at tulungan niya ako pero doon na daw ako matulog sa mansyon. May mga damit naman doon na binili si Papa. Sa katunayan daw ay kumpleto na ang mga gamit doon pero alam naman nila na may mga personal na bagay ako na gustong dalhin. Tumango naman ako. Papa? Tawag ko kay Papa. Yes, iho, nakangiting tanong niya. Gusto ko sana officially na malaman mo na kami na po ni David. Sabi ko naman na habang hawak pa din ni David ang kamay ko. Nagulat naman konti si David sa sinabi ko. Si Kuya Marco naman ay ngumisi lang. Iho, I already knew it. If it worries you, don't be. I fully support you and David. Actually, nag-usap na kami. He assures me that he will be taking care of you too. And also, I will protect you as long as I can. People will judge you but don't mind them as long as they don't do harm to you, sabi naman ni Papa. Salamat po Papa, ngiti ko. So bro, officially legal na kayo kay Dad, sabi ni Kuya Marco na nakangisi. Yes bro, thank you pala tito. I will love your son in the best way I can. Sana nandito si Tia Lori, alam kong magiging masaya yon, sabi ko na may konting lungkot. Natahimik naman ang tatlo. Cute, alam kong masaya na si Tia Lori ngayon. Alam niyang iiwan kanyang may mag-aalaga sa'yo, sabi ni David. Kung saan man si Lori ngayon, matutuwa yun, for sure, sabi naman ni Papa. Tumango na lang si Kuya Marco para sumang-ayon. Pagkatapos namin mag-usap ay nauna na sa mansyon si Papa at Kuya Marco. Gusto ko muna saglit manatili sa bahay ni Tia Lori. Si David naman ay sinamahan ako. Niyakap naman ako ni David sa likod. Alam mo cute, sobrang nag-aalala ko sa'yo. Inaalala ko na mag-isa ka sa bahay na to at pagkatapos ng libing.
I am relieved actually that you have forgiven Tito and Marco and decided to stay in Reales Mansion. Actually, kung hindi mo tinanggap ang offer ni Tito Miguel, gusto ko na samahan kita dito for few days at hilingin sa'yo na sa akin ka na tumira para mabantayan kita, sabi naman ni David. Salamat David ha. Alam kong iniwan mo pansamantala ang work mo para samahan ako sa pagdadalamhati ko, sabi ko naman. You're always my priority, cute, sabi naman niya at hinalikan ako ng mababaw sa labi. David, gusto ko pala makita ulit yung babaeng pumunta dito kahapon, sabi ko. Gusto mo ba samahan kita pag nagkita kayo? Tanong niya. Depende yon. Wala naman tayong contact sa kanya pero alam kong sa susunod na mga araw ay magpapakita yon. Marami akong mga tanong sa kanya na handa na akong tanungin, sabi ko naman. Ikaw bahala, cute. Whatever is your decision, I'm just here to support you. Sabi niya na hinalikan ako ulit. Hinatid naman ako ni David sa mansyon ng mga Reales. Laking tuwa ni Candy na magkita ako. Marami din kaming napag-usapan. Nagdaan ang mga araw at natapos na din ang first semester. Nakaka-catch up naman ako sa mga lessons at pumasa naman sa mga subjects ko, lalo na yung mga majors. Si Candy ay pinayagang mag-aral sa bahay at pasado naman siya sa exams. Pero napag-usapan na hindi muna siya mag-e-enroll sa second semester para iwas stress muna at makapagpahinga siya. Masaya naman akong bumuti na ang lagay ni Candy. Nagulat nga ang doktor na nag-i-improve daw ang kalagayan nito. Mahirap din kasi yung sakit niya. Sarili mong immune system ay inaatake ang katawan mo. Si Kuya Marco naman ay naging protective sa akin. Ginagawa akong parang baby. Lagi niya akong kinukumusta. Si Papa naman ay laging umuwi ng maaga para makasabay ng hapunan sa amin. Pinatanggal na pala ako ni Papa sa pagiging scholar ko kasi siya na daw ang bahala sa pag-aaral ko. Ayoko sana kasi gusto ko pa din maging Reales Foundation Scholar kaso sabi niya ibigay ko na lang daw yung slot sa iba. Napagtanto ko yung sinabi ni Papa at pumayag ako. Si David ay laging bumibisita sa bahay. Minsan lumalabas kami para mag-date. Hindi na namin napag-uusapan ang tungkol sa pagbisita ng mama ko noong huling araw ng lamay ni Tia. Hindi naman sila nagtanong lalo na si Papa. Hinihintay lang ata akong magsabi sa kanila. Hindi naman ulit nagparamdam si Mama. Naiisip ko na baka hindi na ako ulit babalikan nun. Pinakawalan ko naman yung galit ko sa kanya. Isang gabi, habang nasa hapagkainan kaming lahat, Iho, I have something to tell you, sabi ni Papa na tumingin sa akin. Napatingin naman kaming magkakapatid sa kanya. Ano po yun pa? Tanong ko na kinakabahan. I know that this may sound too much for you but I would like to request if we can change your surname to Reales. Kinakabahang tanong ni Papa. Nagulat naman ako sa tanong niya. Si Kuya Marco at Candy ay tumingin na sa akin at hinihintay ang sagot ko. Does it really matter, Papa? Tanong ko naman kay Papa. Of course, Iho, but if hindi ka pa ready, I understand. Gusto ko lang talaga na gamitin mo ang Reales kasi anak naman talaga kita, sabi naman ni Papa. Ngumiti naman ako. Pa, tinatanggap ko po kayo ng buong puso at tinanggap niyo po din ako. Ang nakaraan ay nakaraan na. Tatanggapin ko po ng buong buo ang apelyidong Reales. Napatayo naman si Papa at lumapit sa akin at hinalikan ang noo ko at niyakap ako. You just don't know how you make me happy, son. Bukas na bukas I will let my secretary process the changes, sabi ni Papa sa akin. May hindi ka pa sinasabi, Papa, sabi naman ni Kuya Marco na nakangiti. Ano naman yun, Kuya? Pagtatakang pagsabat ni Candy. Oo nga, Kuya, sabi ko naman. Yeah, I forgot. I plan to change my will also to include you. I'm also setting up trust fund for you. But I think I need to hold it off first because we are still in the process of updating your records, especially your surname, sabi naman ni Papa. Wow, nakakatuwa naman, sabi ni Candy na masaya at may pagkamaarte. Ganun po ba? Pero wag po muna natin pag-usapan ang will. Ayoko po i-entertain ang thought na yon lalo na kamamatay lang ni Tia Lori. Focus na lang po ako kung paano ako makakabawi sa inyo, Papa, sabi ko naman na may konting lungkot. Oh, sorry, Iho, I don't mean that way. Just letting you know that everything is documented for you three to be legally protected. And also, hindi ikaw ang babawi. Ako, son. Ako, okay? Sabi ni Papa. Tumango na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos kaming makakain ay nagpahinga muna kami saglit. Nag-usap pa konti tapos nagpaalam na ako na pupunta na ako sa silid. Humalik naman ako kay Papa at kay Candy.
Ako James, wala pa akong kiss from you, si Kuya Marco na parang bata. Ewan ko sa'yo kuya, sabi ko na natatawa, pero lumapit pa rin sa kanya at nag-kiss din. Tumawa naman si Papa at si Candy. Nang makarating na ako sa silid ko ay nakita ko na may tumatawag sa phone ko na nasa side table. Kinuha ko naman iyon at nakita kong si David iyon. Sinagot ko naman yung tawag niya. Cute, finally nasagot mo na. I miss you, sabi naman ni David sa kabilang linya. I miss you too. Kumusta naman dyan sa office mo? Tanong ko naman. Nasabi na kasi ni David sa akin noong umaga na magiging busy siya at possible na mag-overtime. Heto, nag-break lang ako at namimiss ko na ang wife ko, pasweet niyang sabi. Wife ka dyan, natatawa kong sabi. Totoo naman pero ikaw, kumusta ka naman? Heto, okay lang naman, kakatapos lang kumain. By the way, kumain ka na ba? Tanong ko din. Hindi pa but nagpa-order na lang ako sa secretary ko ng food, sabi naman niya. Sige, huwag kang magpapagutom ha, sabi ko naman. Sweet naman ng wife ko, gusto mo dyan na lang ako matulog sa inyo at gawa tayo ng baby? Nakangising sabi niya. Namula naman ako sa sinabi niya. Mister, ang tuwa ko, tumigil ka sa pinagsasabi mo, ako naman namumula, buti na lang di niya nakita. At bakit naman ako titigil, Mrs. ang tuwa ko ha? Tanong niya. Lalo akong namula nang tinawag niya akong Mrs. ang tuwa ko, nakakakilig. Busy ka ba bukas David? Tanong ko. Bakit cute? Papayag ka na bang gagawa tayo ng baby bukas? Tanong niya na nang aasar. Magseryoso ka nga David? Hindi no, magpapasama sana ako sa'yo sa sementeryo. Dadalawin ko lang si Tia Lori at pagkatapos ay mamamasyal tayo. Kahit saan lang, namiss din kita sabi ko naman. Napangiti naman sa kabilang linya si David. Okay cute, I'll clear my schedule tomorrow. My time is all yours. I'll fetch you before lunch. Mag-lunch date muna tayo bago dalawin si Tita Lori, sabi naman niya. Thank you David, sabi ko naman. No, thank you cute, I love you, sabi niya. I love you too, sagot ko naman. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko cute ha, then I'll message you afterwards. Pero kung makatulog ka na okay lang, I will just see you tomorrow. I'll eat my dinner na din when the food is delivered. I love you, sabi ni David. Sige David, I love you too again. Bye, sabi ko na at binaba ang tawag. Nabukasan ay sinundo nga ako ni David. Nagpaalam naman ako kay Candy kasi siya na lang ang nasa bahay nang dumating si David. Nakapagpaalam naman din ako kay Papa bago umalis sila ni Kuya Marco kaninang umaga. Doon kami na nanghalian ni David sa restaurant nila. Pareho pa din yung pagkain in-order niya para sa amin. Nang matapos kaming kumain ay dumiretso na kami sa sementeryo para dalawin si Tia Lori. Nakabili na pala si David kaninang umaga ng bulaklak para sa puntod ni Tia. Pagdating namin doon ay nakita namin yung babae sa puntod ni Tia Lori na nakatayo at umiiyak. Ako naman ay nag-aalangang lumapit. Hindi pa niya kami napapansin ni David. Si David naman ay hinahawakan ang kamay ko at tumingin sa akin na may pag-aalala.